Pag-ibig at kapayapaan mula sa Panginoon na may-ari ng langit at lupa. Ang ganda nung kanina nanonood ako dun sa segment ni Brad DK at saka si Brother Lost sa Broccoli TV. Exeter versus Exeter. Ang ganda nung ipinakita ni Brad DK at ni Brad Willie Santiago regarding the matter na nangyayari ngayon na pagkakabahabahagi daw nitong naninira na si King Cortez. At ako nagpapasalamat ako kay nag-message ako kanina dahil sa tuwa ko doon sa nadinig ko. Napaano tuloy ako, napa-comment ako na pwede pong mag-join, kaya lang limited lang yung time. So, yun, minarapat ko na lang na mag-live kasi dito sa YouTube channel. Hindi ako restricted na naman po yung yung akin pong Facebook account dahil ang dami pong ang dami po kasing triggered. Hindi lang sa akin, triggered sila kay Kuya Adel, triggered sila kay Broccoli, triggered sila kay Brother Willie Santiago, triggered sila kay Brad CJ Perez, triggered sila pati kay si Sneaky ngayon, triggered sila. And triggered sila kay Brad DK, and triggered sila sa maraming mga exiters na nag-expose. Alam niyo po mga kapatid, the very reason why we exited our former affiliation, our former religious affiliation, it is because of what we discovered. Kagaya nga po ng naipaliwanag na ni Brother CJ Perez before na talagang umaalis po ang Diyos. Umaalis ang Diyos sa isang samahan na originally na nandun siya. Bakit po umaalis ang Diyos doon sa isang samahan o sa isang entity o sa isang leader na sinasamahan niya? Because of corruption. Marami po kasing mga kapatid, marami pong po pwedeng maging ng pagmulan ng corruption. Nandiyan na yung wealth, nandiyan na yung power, and iba-ibang mga bagay. Yun nga po yung ipinanukso ni Satanas sa Panginoong Jesucristo nung siya'y nag-aayuno. Food, wealth, and power. Pati yung sarili mong buhay. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang mag-ibig sa kanyang buhay, mawawalan nito. Ngunit ang sino mang magri-risk, mawalan ng buhay alang-alang sa akin, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung mga kapatid, yan yung inalis at inaalis sa atin ni Daniel Rason, mga kapatid, sa atin. Sabi nga niya ni Brad DK, ni Brad Dark Knight, Brad Ramil Ramal. Alam naman po natin lahat mga kapatid na si Brad Ramil Ramal, yung pong si Dark Knight, pinaano naman na po niya yon, inexpose naman na niya yung sarili niya.
para po sa kaalaman ng lahat ng mga kapatid, sa mga bago, yung mga lumang mga kapatid, mga matatandang kapatid, wala namang hindi makakakilala kay Brad Ramil Ramal. Ngayon, ano pong gusto kong ipunto? Ang ganda nung ipinunto ni Brad Ramil Ramal na inevitable sa isang tao ang magkamali. Inevitable sa isang tao ang magkasala. Maraming faktor po yan. Bakit nakakapagsalita ang isang tao na mali ang kanyang nasasabi? Unang-una, pressure. Ikalawa, yung emotion. Ikatlo, ano pa ba? Marami pong mga factor ang ang pwedeng mag-trigger sa isang tao para makapagsalita at makagawa ng mali. Kagaya noong nangyari noong uhulihin ng Panginoong Jesucristo sa hardin ng Getsemania. Dahil sa matinding pag-ibig ni San Pedro sa Panginoong Jesucristo, kumuhuhulihin yung kanyang guro, yung kanyang Panginoong kinikilala, kinuha niya yung tabak at tinagpas niya yung tainga ni Malco. Ngayon, ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Pedro, isauli mo ang tabak sa kanyang kinalalagyan, sapagkat ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Yan po ngayon ang tinatanggal ni Daniel Rason, mga kapatid, sa mga kapatid po natin na tayo po ay kagalitan nila. Biruin mo, family between family, nag-aaway-away. Merong kapatid na pamilya niya mismo, kinamumuhian na siya ngayon. Bakit? Dahil po, nag-exit sila. Bakit naman mag-e-exit ang isang tao sa isang grupong kanyang kinabibilangan o kanyang kanyang itinaguyod at itinataguyod sa matagal na panahon, mga kapatid? Pagka ang isang tao merong nakita na irregularities at hindi na maganda, lalo na doon sa paniniwala na pare-pareho naman po nating natutunan kay Brother Eli. Inuulit ko po, hindi po ako maka-Brother Eli Soriano, mga kapatid. Ang pinupunto ko po at gusto ko po laging ipunto, si Brother Eli po ay tao. Kung papaanong si Apostol San Pedro ay nagkamali, po pwede rin pong magkamali si Brother Eli. Kung papaanong si Haring Saul, nakauna-unahang hari na pinahira ng Diyos sa bansang Israel, sa pamamagitan ng propetang si Samuel, ay nagkamali, maaari din pong magkamali si Brother Eli. Kung papaanong ang pinakamatalinong haring nabuhay at ang pinakamayamang taong nabuhay sa balat ng mundo, sa balat ng lupa, ay nagkamali, maaari din pong magkamali si Brother Eli. Yan po ang gusto ko pong ipaunawa at ipunto palagi. At I do not condemn our dear brothers and sisters na merong galit kay Brother Eli. Dahil iba-iba po yung ating pong naging karanasan. Meron. Kaya sila galit kay Brother Eli dahil nasira yung maraming nasayang na panahon sa kanilang mga buhay. To be honest, mga kapatid, ako din po, I have many regrets in my life. Dahil
sumampalataya ako na itong samahan na ating pong sinampalatayanan, ito yung samahan na that will lead me to salvation. Nakikita ko and I am comparing myself doon sa mga kaedaran ko, sa mga schoolmates ko, sa mga kaibigan ko. Malayo na yung narating nila. And here I am. Ganun pa din. Nakikipagbaka sa hamon ng buhay. Sabi ko nga dun sa kapatid na kausap ko kanina, maraming threats sa akin, mga kapatid. Sabi ni Konnichiwa, Brad Badong, kumusta po? Okay naman po ako, awa ng Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa inyong concern sa akin. Na-appreciate ko po lahat. And pati doon sa mga bashers ko po, wala naman akong galit. Normal sa tao na magalit initially, pero sabi ng Biblia, kayo'y mga galit, ngunit huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Normal po sa tao yon. Kung merong kagalit-galit, magalit ka. Pero magpatawad ka kaagad. Normal po, yun po yung humanism. Yan nga po ang tinatanggal ng mga religion na itinatag ng tao. Kaya nga po ang sabi ng Panginoong Hesukristo doon sa babaeng Samaritana, dumarating ang araw at ngayon na nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. During the time na nagkatawang-tao ang Panginoong Hesukristo, nakita niya there is discrimination. Hindi po pwedeng pumunta sa templo ang mga Hentil. Kaya yung mga Hentil outside the vicinity of Jerusalem, walled city po kasi ang Jerusalem. Outside the vicinity of Jerusalem, sumasamba sila sa Diyos sa mga bundok, sa bundok. Yun po yung sinabi ng Panginoong Hesukristo dun sa babaeng Samaritana. Dumarating ang araw at ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi na natin kailangang pumanik pa sa mga bundok o pumunta pa sa mga templo na gawa ng kamay ng tao. Hindi naman tumitira ang Diyos sa mga templong gawa ng kamay ng tao. Paano ngayon natin sasambahin ng Diyos? Sabi nga po nung ipinaksa ni Brother C.J. Perez nung mga nakakaraan, merong iglesyang espiritual at merong tipan na nakasulat sa puso ng tao. Paano mo hahatulan ngayon ang tao na hindi nila ipinanganak sila sa isang bansa na walang nagpakilala sa kanila na meron palang Diyos na dapat sambahin, meron palang Diyos na dapat kilalanin? Paano mo ngayon hahatulan yung mga Muslim na ang kinikilala nilang Diyos ay si Allah? Paano mo ngayon hahatulan yung mga Budista na ang kinikilala nilang guro is si Siddhartha Gautama Buddha at yung iba pang mga Buddha? Paano mo ngayon ahatulan ang iba't ibang mga tao na naging agnostic dahil sa kagagawan ng mga religious people na pinagsamantalahan sila?
Yun po yung pino-point out ko before pa po ako nag-expose. Actually, I do not have the intention to expose. Sabi ko nga po. At lagi ko sinasabi, kung hindi lang po ako pinablock ni Daniel Rason at kinaracter assassinate na maiimpyerno daw ako, hindi po ako magsasalita, mga kapatid. Mananahimik na lang po ako. At katunayan, nananahimik po ako, nagpakalayo-layo ako. Pero nakaramdam po ako ng injustice. Minessage ko nga po si Sis Baby De Jesus at saka si Brad Josel Malyari. Ang sagot sa akin ni Brad Josel Malyari, namumusong ka niyan, Badong, dahil hindi po pwedeng magkaroon ng, hindi po pwedeng mawala ang, hindi po pwedeng magkaroon ng hinustisya or injustice sa iglesia dahil nandito ang Diyos. Yun na nga po eh. Katunayang wala na po ang Diyos sa MCGI dahil marami na pong inhustisya. Kayo po mismo, alam niyo po at nasaksihan ninyo yung mga inhustisyang ginawa sa akin ng mga magulang ni Daniel Rason. Ngayon, maraming nagagalit sa akin. Ang totoo po niyan, mga kapatid, habang naglilinis ako kanina ng kusina, bigla ako pong naalala yung mga kapatid na itinuring kong pamilya. Gustuhin ko man po silang kumustahin. Gustuhin ko man pong makipagkwentuhan sa kanila. Wala na pong paraan dahil alam ko hindi man sila galit sa akin, natatakot po sila na mag-reach out sa akin. Pero marami pong nag-reach out sa akin na gumawa ng mga dummy accounts na nagsasabi, kilala ka namin, nakasama ka namin. Hindi kami naniniwala na masama kang tao. Biruin niyo po, mga kapatid. Between me and Daniel Rason, they still believe in me. Kahit maraming sinasabi si Daniel Rason at yung mga manggagawa, against me. Pero there are still brethren na they're trying to reach out on me, na nagsasabi, pinapaabot nila, nandito kami, mahal ka namin. Ako, naiintindihan ko, kagaya nung kapatid na tinuring ko ng pamilya, pati yung buong pamilya niya. Tinuring ko silang pamilya. Binlock ako initially. After 3 weeks, in-unfriend ako, tapos nag-send ng friend request. Sabi ko, ate, binlock mo ako. Binlock mo ba ako? Ang sabi nung kapatid, oo, binlock kita, sabi niya ganyan. Pero recently, marami na din na akong nakita na mga hindi na tama
sa mga pagtuturo, pamamahala at pamumuno ni Kuya. Yun po mga kapatid. At few days ago, merong isang officer dun sa lokal na dinistinuhan ko na nag-send ng friend request sa akin. Kasi kahit hindi na ako destino dun sa lokal nila, lagi pa rin akong chinachat, namimiss ka po namin, Brad JR, mahal ka po namin. Ako po kasi pagka ganun ang sinasabi ng kapatid, ah, hindi ko po alam kung paano ko tatanggapin. Ayoko po kasing masalig yung loyalty ng kapatid sa akin. Ayoko. Yun po yung fear ko. Ever since kahit noong buhay pa si Brother Eli. Meron po akong fear na ganun. And until now, meron akong fear na ganun na merong mga kapatid na nag-exit na maisalig yung kanilang pagtitiwala sa akin. Hindi po. Yan nga yung sinasabi ko. Iyan yung tinutuligsa ko at tinutuligsa natin pare-pareho at ng Biblia. Sabi ng Biblia, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Yun din po ang sinabi ni Brother Eli when he was still alive. Mga kapatid, huwag ninyong isasalig ang inyong mga pananampalataya sa akin o sa amin. Sapagkat tao kami po pwedeng magkamali. Nagkamali po ba si Brother Eli? Nagkamali po, mga kapatid. Whether we like it or not, whether we accept it or not, nagkamali po si Brother Eli. Ngayon, ang tanong po doon, kung nagkamali si Brother Eli, isusumpa na natin? Hindi po mga kapatid. Bahala po ang Diyos doon. Kung meron siyang dapat panagutin, kung meron siyang dapat kung karapat dapat siya sa kaparusahan ng Diyos, bahala po ang Diyos doon. As I've said during my earliest videos, kung po pwedeng makiusap sa Diyos, isa sa mga ipapakiusap ko sa Diyos, si Brother Eli. Panginoon, hindi po ako naging masamang tao dahil kay Brother Eli. Meron pa ba akong ipapakiusap? Kung pwedeng makiusap sa Diyos, papakiusap ko yung lolo ko, yung mga magulang ko, kung hindi sila maliligtas. Ako rin naman, hindi ko rin naman alam kung maliligtas ako. Sino ba sa atin ang nakakatiyak ng kaligtasan? Wala. Sabi nga ni San Pedro, kung ang matuwid bahagya ng maliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Ang ganda nung sinabi ni Brad DK kanina regarding doon sa sigalot between Brad J. Lagasca and Brother DK. Pagka ang tao umihingi na ng apology, umihingi na ng tawad, dapat we are always ready to forgive. Ngayon, meron kasing mga tao, hindi ayaw nila magpatawad. Merong mga tao na kailangan nila ng panahon para makapagpatawad. Meron pong mga ganun, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng Biblia, datapwat wag hanapin nino man ang kanyang sarili sa iba, sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa. Bawal po yun mga kapatid, na hanapin natin yung ating sarili sa ating mga kapwa. Bakit? Dahil pwede po tayong magkamali. Unang-una, hindi natin nakikita yung puso ng tao. And hindi natin alam yung pinagdadaanan ng tao. At hindi rin natin alam yung revolving circumstances or evolving circumstances, ano pa man yun. Yun po mga kapatid. Kaya ako,
Ngayon po mga kapatid, napakaraming naninira sa akin. Siguro kung si Brother Eli noong buhay siya po yung the most maligned person. Ngayon po siguro, hindi na po si Brother Eli dahil patay na siya eh. The most maligned person now is Badong. The most maligned person now is Dark Knight. The most maligned person now is Brother CJ Perez. The most maligned person now is Kuya Adel. The most maligned person now is Broccoli. Di ko alam kung anong pangalan ni Broccoli TV. The most maligned person now is si Sneaky. Tinawagan ko nga kanina si Sneaky. Si Sneaky, nahack ba yung ano mo? Nahack ba yung account mo? Hindi po, bakit? Sabing ganyan. Kasi gusto kong i-confirm sa'yo ganito. Nagtapat sa akin si Sneaky. Naawa ako sa kanya. Sabi niya, Brad Badong, kasi hindi na ako nakakalabas. Meron pong mga threats sa buhay namin. Kaya yun po mga kapatid. Sabi ko nga doon sa kapatid na kausap ko kahapon, kaya galit daw siya sa akin dahil makabest daw ako. Hindi ako makabest, brother, sabi kong ganyan. Hindi ako makabest. Makadiyos ako. Kasi kung makadiyos tayo, uunawain natin. We will try to understand people. Si Brother Eli ba, tao? Nagkamali siya, oo. Kaya nga, sabi ko nga doon sa kapatid, kaya nga pagka merong nagpo-post na mga exeter ng laban kay Brother Eli, yung iba nilalike ko na eh. If it's their way to heal, let them. Iba-iba po yung process of healing natin, mga kapatid. Yung iba, yung process of healing nila, mananahimik na lang sila, iiyak na lang sila. Pero merong mga tao, hindi nila kaya yun. Kailangan nila ng outlet. So, they have to post on social media. Nagagalit ba ako sa kanila? Hindi. Unang-una, nagkamali naman talaga si Brother Eli eh. At si Brother Eli mismo, aminado siya na nagkamali siya at nagkakamali siya at po pwede siya magkamali. Yan nga po mga kapatid, ang tinutuligsa natin, ang binabaka natin. Biruin mo, nagdudumilat na ang mga katotohanan na nagtinda ng alak sa Brazil, na maraming mga tindahan ng mga kapatid na nagsara dahil doon sa aral na bawal magtinda ng alak. Nagdudumilat na ang katotohanan na merong Area 52 na nightclub. Tapos, abot-abot yung pagsisinungaling mo. Ngayon, nagtatanong ang mga kapatid, totoo po ba yung ganito? Totoo po ba yung ganon? Nagtatanong at naghahanap ng kasagutan ng mga kapatid. Nagumugol ng maraming panahon.
na nagbigay ng kanilang buong ikabubuhay because of faith. Tapos, sasabihin bigla ni Daniel Rason na ayaw Diyos sa iglesia, go ahead, make my day. Bawas kayo sa sakit ng ulo ko. Bakit yung bang naiabuloy ninyo? Makakapagpatayo man lang ba ng poste ng La Verdad? Sabi nga ng ibang mga kapatid, baka nga hindi lang poste ng La Verdad ang naipatayo ng mga abuloy ko. Kaya ako po ngayon nagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil marami na po yung natatauhan at marami na pong nakakaunawa at nakakaintindi ng amin pong mga ipinaglalaban. Yes, we may have differences now of beliefs. We may have differences now in ideology, but still, we are all human. Ang sabi ng mga apostol sa Panginoong Hesukristo, Guro, alin baga ang pinakadakilang utos sa kautusan? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang pinakadakilang utos sa kautusan ay ang iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kahit pala, hindi ka kikilala o hindi mo kilala ang Diyos, the fact na inibig mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, at ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili ay nangangahulugan, mga kapatid, ng pag-ibig sa Diyos na hindi natin nakikita. Papaano mong sasabihin na iniibig mo ang Diyos kung ang iyong kapatid, ang iyong kapwa na nakikita mo, hindi mo maibig? Nagkaroon man po ng iba-ibang pananaw, ideolohiya, ang mga kapatid po nating nagsipag-exit, mga kapatid. Still, dati po tayong mga magkakasama sa pananampalataya na gumugol, nagpagugol, dahil sumampalataya lamang po tayo. Ngayon, kung ang belief ng mga kapatid nating nag-exit is ayaw na nilang maniwala sa religion, ayaw na nilang maniwala sa Diyos, pabayaan po natin sila, mga kapatid. Hindi naman po masasamang mga tao yan. At wala naman po tayong karapatang hatulan. Sabi ng Biblia, sa hatol na ihahatol mo, ay ahatulan ka. Wala po tayong karapatang humatol, mga kapatid. Yun nga po yung ipinupunto ko sa broccoli team. Noong sinabi kong, may mga nasabi ako, and after that, meron po kasi akong gustong ipunto at gustong ipakita. Yun po kasi yung tinanggal at pilit na tinatanggal ni Daniel Rason, mga kapatid. Yung pagpapakumbaba. Nagkamali ka? Tanggapin mong nagkamali ka. Nagkasala ka? Tanggapin mong nagkasala ka. Meron kasing pangako
Sabi sa ikalawang Kronika 7:14, ngunit kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangin, hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad. Aking diringgin sa langit ang kanilang karaingan, patatawarin ko sila, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Meron po palang pangakong pagpapatawad ang Diyos kung tayo'y magpapakumbaba. Yan po ang tinanggal at winala ni Daniel Rason. Yung aral na kung ikaw ay maghahain sa dambana, naalala mo na mayroong laban ang iyong kapatid sa iyo, iwan mo muna ang iyong hain sa dambana. Makipag-ayos ka. Ngayon, pagka nagkaayos kayo, pumaroon ka sa dambana. Yan po ang tinanggal ni Daniel Rason, mga kapatid. Hindi na daw kailangan humingi ng tawad. Hindi po, mga kapatid. Yun nga yung panalangin na itinuro ng Panginoong Jesucristo eh. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Yun po yung panalangin itinuro ng Panginoong Jesucristo. Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Isa po yan, mga kapatid, sa mga huling salitang binigkas o winika ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pag-aagaw buhay, sa kanyang pagkabayubay sa krus. Yung pong tinatawag ng mga kapatid nating mga Katoliko na 7 palabras or 7 last words. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil alam po ni Kristo ang totoo. He know the truth. Because our Lord Jesus Christ Himself is the truth. Sabi niya, ako ang katotohanan, ang ilaw at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama, liban sa akin. Kaya noong pong sinabi niya, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Nagtanim po ba ng galit o puot ang Panginoong Jesucristo? Hindi. Pero nagalit po ba ang Panginoong Jesucristo? Oo, nagalit po siya. Bakit? Kasi utos niya yun eh. Kayo yung mga galit, alam niya, kaya nga siya nagkatawang tao eh. Because He want to show to people, He want to show to all of us, to humanity, kung ano ang nararamdaman talaga ng tao. Nagagalit. Nakaramdam din ba ng lust? Kaya nga ang sabi niya, kay Maria Magdalena, huwag mo kong hihipuin. Normal kasi sa lalaki na pagka hinipo siya ng babae, meron siyang mararamdaman. Pinakita po ng Panginoong Jesucristo
ang lahat ng damdamin ng tao nung namatay yung kanyang kaibigang matalik na si San Juan Lazaro, na kapatid ni Maria at ni sino kasi yung dalawang Maria. Yung dalawang Maria po, alam nyo na po yun mga kapatid. Sabi ng Biblia, at tumangis si Jesus. Kaya nga tayo mga kapatid, pagka merong namamatay sa ating mga mahal sa buhay, we feel the pain. Yun nga po yung ikinalulungkot ng maraming mga kapatid. Buti pa yung mga Katoliko, namatay yung kanilang Pope. Meron silang pagkakataon na masulyapan man lang nila yung taong pinakamamahal nila. Buti pa yung mga iglesia ni Cristo. Nung namatay si Eduardo Manalo, or sino ba yun? Basta yung Manalo. Nung namatay yung kanilang leader, merong proper goodbye sa mga miyembro. Tayo po mga kapatid, nung namatay si Brother Eli, para tayong mga tanga na, totoo bang namatay si Brother Eli? Until now, nararamdaman ng mga kapatid, bakit hindi man lang ipinakita si Brother Eli? Ako din po, hindi ko rin po alam yung sagot sa inyong mga tanong mga kapatid. Kaya yun po. Kaya tayo nag-exit dahil meron tayong mga nakitang hindi na tama. Marami tayong nakitang inustisya. Meron akong nakausap kahapon ba yun? Oo, kahapon. Na isang mayamang Filipino-Chinese na kapatid na exit na din. Brad, tagal ko po kayong hinahanap, sabi ko. Kasi po nakikita ko po kayo lagi noon. And nakita ko na meron pong hindi tama sa paghatol na ginawa sa inyo ni Brother Eli dahil po dininay po kayo nung kapatid. Yun po yung wala ngayon mga kapatid. Merong news blackout na hindi ipinararating or nakakarating kay Daniel Rason. Yun yung pagkakaalam ko. Tapos, biglang sinabi ni Daniel Rason, lahat ng ibinababa, sinasabi ng mga KNP ko, merong basbas ko. So, ibig sabihin, Daniel Rason have a full knowledge sa mga ginagawa, mga sistema na ginagawa ng mga KNP. Yun po mga kapatid. Magbabasa lang po tayo ng mga bakit po sa lahat ng inaralan ni Best ng mga KNP, kay DSR niya pinagkatiwala ang iglesia bukod sa pamangkin niya ito. May malalim po kasing po dyan mga kapatid. Sooner or later, marireveal din po yung sagot sa tanong niyo po na yan. Sabi ni Braveheart Son, sa punto lang na bawal magtanong ang mga kapatid sa namumuno kung saan napupunta ang mga pinagpapagalan ng mga kapatid
upang maihandog sa Diyos habang sila nagyayamanan. Opo, totoo po yun. Maraming mga kapatid, merong nag-message sa akin na kapatid, "Brother, buti na lang hindi ako pumayag na mag-ano ng absolute deed of sale ba yun?" Yung pinost ko po. After posting that, na-restrict po ako, di na ako pwedeng mag-post sa FB ko na naman. Marami po mga kapatid. Marami tayong mga kapatid na nakahandang magbenta ng ari-arian para maitulong sa gawain, tapos mababalitaan mo merong worth billion property sa La Vista. Merong napakaraming mga property na worth millions of pesos sa iba-ibang mga lugar. Samantalang ang mga kapatid, merong mga kapatid na hindi na nakakainom ng mga maintenance because itinutulong nila sa gawain. Kahabagan nawa tayo ng Diyos sa ganitong kapigatian, mga kapatid, sabi ni Braveheart's son. Magpakatatag ka kapatid, ngunit ako po'y dinatnan ng pagkaunawa paglipas ng kapatid na Eli sa mga pangangaral sa internet. Kaya po, kasama niyo po ako sa pananampalataya sa Espiritu at katotohanan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi ni Marami po mga kapatid, marami pong mga matatandang mga kapatid, merong nag-message sa akin kanina. Kaninang umaga. Yung pong Balbadong, yung pong angkan ko po, yung mga magulang ko po, panahon pa po sila ng kapatid na Perez. Nalulungkot kami at sinabi ng aking tatay, sabi po niya, sinabi ng tatay ko na pag nawala si Brother Eli, madidiskaril na ang iglesia. Sabi nung kapatid, totoo nga po pala. Totoo po yung sinabi nung tatay ko na pag namatay si Brother Eli, madidiskaril na ang iglesia. Yan ang nung bobong si King Cortez. Napaka-bobo eh. Tapos biro mo, desperate move. Kaya nagpapasalamat ako kay Brad Ramil Ramal. Dahil sa pagtatanggol niya sa akin kanina doon sa kanyang segment, The Lost and the Dark Knight, na ipinapanira po nila sa akin na ako daw po ay nanglilimos. Hindi po ako nanlilimos, mga kapatid. Kaya nga po, kahapon, sinumpong po ako ng rayuma dahil biglang lumamig na naman. Tapos nagbuhat ako ng mabigat na mali ako ng buhat. Ang dami naming bisita kahapon. Dinecline na ng boss ko yung iba kasi nakita po ako ng boss ko. Literal na halos gumagapang na lang po ako sa kusina. Magawa ko lang yung trabaho ko. Kaya yun po, mga kapatid, ngayon kung sabi ko nga doon sa mga kapatid natin na sa kabilang grupo, doon sa Broccoli TV, pinakita ko naman sa kanila yung reasons na bakit ko nasabi, bakit ko sinabi, yung aking mga sinabi at nasabi. Dahil maraming nag-a-accuse sa akin. Si Kuya Adel at si Badong, they are the same person. Isa lang yung tao. Yang si Badong, nakikipag-collaborate yan, nakikipag-communicate yan kina Broccoli TV. Hindi po, katunayan hindi. Hanggang ngayon nga, until yesterday, some of our brothers and sisters who are in the Broccoli TV podcast, meron silang sinasabi sa akin. Pero,
tinitiis ko. Kasi sabi ko nga po, meron tao, hindi sila madaling makapagpatawad. Pero hindi natin sila masasabihan o hindi sila marunong magpatawad. Ang pagpapatawad po kasi, meron pong proseso yan. Lalo na kung nasaktan mo ang damdamin ng isang tao. You have to wait for them to heal. Yun po mga kapatid. Siguro po hanggang dyan na lang po muna dahil nandito na po yata ang aking boss. Muli po mga kapatid, I have nothing against to anyone or to anybody. If there are differences, kung meron mang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, misunderstanding, sabi nga po ng Biblia, Romans 8:28, all things work together for the benefit of those who love God. If we still love God, rest assured that all things will work together for our own benefit. Yun po ang assurance ng Biblia. Lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya yun po mga kapatid, at kung kinakarakter assassinate man tayo ng ating mga kapatid pa na nasa hypnotism na ginagawa ni Daniel Rason and brainwashing, huwag po tayong magagalit sa kanila. Let us reply to their comment with all humility and with peace and love, with genuine love, mga kapatid. Sooner or later, they will find out, ito palang mga kapatid na nagsipag-exit, hindi naman pala talaga sila masama. Hindi po tayo masama mga kapatid. Tayo po ang makakapagpatunay niyan na hindi po tayo masamang mga tao. Pinapasama man tayo nila, so be it. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang alipin ay hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Are we greater than our Lord Jesus Christ? Mga kapatid, kaya ganun po. Again, with all humility and with all sincerity, to our dear brothers and sisters na nasa broccoli team, muli po, nagpapaabot po ako sa inyo ng paghingi ng tawad kung nasaktan ko man po ang inyong mga kalooban. Again, as I've said earlier and as I've said on my previous videos, I did that on purpose. Gusto kong ipakita na ang tao nagkakamali. Gusto kong ipakita kung ang tao nagkamali at kumikilala siya sa Diyos, kailangan niya tanggapin yung pagkakamali niya at humingi siya ng tawad. Ang sino mang umihingi, pagbibigyan. Sabi ng Biblia, walang awa sa hindi marunong magpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati sa araw ng paghukom. Kaya palagay ko po mga kapatid, si Daniel Rason, hindi po yan makakasumpong ng awa sa araw ng Panginoon. Bakit? Wala po siyang awa sa ating lahat. Kaya mga kapatid, let us observe, let us advocate mercy. Hindi po natin nakikita yung puso ng tao. Kaya nga, until now, I'm hopeful that Brother Rodel Mangiliman will sooner or later understand na mali na yung kanyang mga sinasabi.
Until now, I'm still hopeful that Sister Luz will be enlightened na kung noon umalis sila sa pamumuno ng mga babae nung namatay si kapatid na Perez sa Haligit Suhay, ngayon namatay si Brother Eli, meron man siyang pinatungan. Yung kanyang pinatungan ng kamay, nagkakanulo, mali na yung itinuturo. Hindi po pwede mga kapatid na panibagong perspective, new perspective. Wala pong ganun. Ang bili ni Apostol San Pablo kay Timoteo, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Meron po pananatili na ipinagbilin ang apostol na si San Pablo sa kanyang successor. Datapwat manatili ka. Hindi po siya nanatili doon sa kanyang natutunan, mga kapatid. Anong katunayan nating hindi siya nanatili doon sa natutunan nating itinuro ni Brother Eli na nasa Biblia? Marami mga kapatid, biruin mo, debating walang kibuan, ayunong may kainan, di mo na kailangan humingi ng tawad sa iyong pinag-asalahan. Ano pa? Huwag magtipon ng kayamanan. Marami pong ano. At saka yung pagbablock. Marami mga kapatid. Alam niyo po ba, sa psychology, malaking factor sa behavior and emotional ng isang tao, yung ibablock mo siya. Malaki po ang epekto nun sa isang tao. Kaya yung po mga kapatid, kaya ngayon ang daming mga kapatid na nagkaroon ng trust issue. Because of what Daniel Rason did, mga kapatid. Siguro po hanggang dyan po muna ulit, mga kapatid. At sana po, kung merong kailangan patawarin natin. At ngayon, kung hindi pa naman natin kayang patawarin, pabayaan lang muna natin. Dahil ang sugat, merong process of healing, mga kapatid. Natural na sugat, pagka nasagi yung sugat, mararamdaman mo uli yung pain, mga kapatid. So, let us just trust the process. Time will heal all wounds, sabi nga. Yun po mga kapatid, muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ang siya nawang mamalagi sa atin lahat, mga kapatid. Paalam po. Magbabasa lang po tayo ng sabi ni Konichiwa, ako po bro, this February lang po ako nag-exit sa MCGI. Di na po ako nagpaalam sa lokal namin. Kaanib po ako noong February 17, 2023, pero bago ako mag 2 years sa MCGI, nag-exit na po ako mula noong mapanood ko mga expose mo. Sabi ni Braveheart San, kapatid na Badong, magpakatatag ka. Dalangin ko ang kapayapaan nawa sa iyong puso. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Sabi ko nga po, there are times na I want to stop, I want to quit this battle. Kaya lang, there is an urge that I feel inside me, or merong what do you call this? Meron sa puso ko na nag-uudyok na, hindi, ayan yung mga kapatid, kawawa. Kawawa sila. Kagaya ng mga kapatid na nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng, mga kapatid na umiinom sila ng antidepressant because of the traumas na nadulot ng
Relihiyon na yan, mga kapatid. Kaya magtulong-tulong po tayo. Kung hindi po natin kayang matulungan yung kapatid, wag na po tayong makadagdag sa magiging problema at alalahanin pa ng kapatid. Sabi nga, if we cannot be part of the solution, let us not be part of the problem. Kung hindi po natin kayang maging bahagi ng solusyon sa isang problema, wag na po tayong maging kasangkapan sa magiging problema ng kapatid. Kaya po inuulit ko, mga kapatid, kung meron po kayong nalalaman, alam na mga kapatid na nangangailangan ng tulong, whether active or inactive, tulungan po natin, mga kapatid. Meron po kaming group chat. At alam ko, meron ding group chat yung nasa Broccoli TV. Alam ko na tumutulong din sila dun sa mga fellow Exiters natin. Kami din po sa hanay namin nila Brad CJ, tumutulong din po kami. At yun nga yung sinasabi ng mga panatiko na inggit lang kayo kasi hindi kayo gumagawa ng mabuti dahil itinakwil na kayo sa paggawa ng mabuti. Gumagawa po kami ng mabuti, mga kapatid. At gumagawa tayo ng mabuti, mga fellow Exiters. Kahit yung mga nasa Broccoli TV, gumagawa po yan ng mabubuti. Sa mga kapatid natin na Exiters at non-Exiters na nandyan pa, kami din po, gumagawa din po kami. It's just that we don't publish it. We don't post it on social media dahil ayaw po ng Panginoong Jesucristo yun. Sabi ng Panginoong Jesucristo, pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakasaharap mo. Huwag kang gagay sa mga mapagpaimbabaw na nagbibigay ng limos sa mga likuang daan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti, mga kapatid. Kung maglilimos ka, huwag mong ipapaalam ang ginawa ng iyong kanan sa iyong kaliwang kamay. Yun po, mga kapatid. At muli po, salamat po sa Diyos, mga kapatid, sa lahat ng inyong pag-aalala sa akin. Well appreciated po yun lahat, mga kapatid. Kayo din po ay laman ng aming mga panalangin. Sana po, mga kapatid, magpakatatag din po kayo. Nandito lang po kami. Pwede nyo po kaming i-message. Yung pong account kong isa, yung JR Badong, yung J at saka R lang, restricted na naman po yun. Yung pong account kong existing ngayon na messenger lang is yung JAY AR Badong. Yun po yung doon nyo po ako ma-reach out, mga kapatid. Muli po, salamat po sa Diyos, mga kapatid. Dalangin po namin ang inyong kabutihan saan mang panig ng mundo.